Nagbabadya ang mas matindi pang pag-ulang dulot ng habagat sa buong Occidental Mindoro ngayong weekend. Doble problema pa dahil hindi pa rin pala tapos ang flood control project sa isang bayan doon na dapat ay Marso pa na kumpleto. Para po sa Update Live mula sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro, nandyan po si News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, medyo malakas ang hangin dyan sa kinatatayuan mo. Nasaan ka ba eksakto ngayon at ano ang sitwasyon dyan? Alam mo Ruth, medyo unpredictable yung lagay ng panahon dito sa ng Occidental Mindoro, gaya na lamang dito sa bayan ng San Jose, tumigil bigla no yung buhos ng ulan pero na hinahatak dulot pa rin ng habagat na hinahatak ng bagyong Inday. Bumuhos ang malakas na ulan sa barangay Murta sa bayan ng San Jose dito sa Occidental Mindoro. Sinabayan pa yan ng malalakas na hampas ng hangin. Halos mag-zero visibility pa nga sa ilang lugar dahil sa tindi ng ulan. Nananatili ring madilim ang mga ulap na nagbabadya ng panibagong ulang posibleng ibagsak sa lugar sa mga susunod na oras. Habang sa bayan ng Mamburao, may kasama pang mga pagkidlat at pagkulog ang matinding pag-ulan. Ang problema, kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong ulan, hindi malabong umapaw ang mga ilog sa probinsya na pawang silted o mababaw na. Isa sa binabantayan nila ang Labangan River dito sa San Jose. Mababa pa naman ang level ng ilog sa ngayon kaya maraming residente at mga sasakyan dito ang pinipilit pa rin tumawid sa hanggang binting tubig. Pero oras daw na umapaw yan, abay mahigit 6 na talampakan o lampas taong nagiging baha sa lugar. Kaya malaking tulong daw sana sa kanila yung river dike na ginagawa rito. Ang problema, hindi pa rin tapos ang naturang flood control project na may completion date sana nitong Marso ng taon. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng DPWH at kontraktor ng naturang proyekto. Ruth, dahil nga nagbabadya pa rin ang mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod na mas araw. malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw, talagang hindi pa rin inaalis ng PDRRMO ng Occidental Mindoro yung blue alert status ng probinsya. Ibig sabihin, on standby pa rin ang lahat dahil oras na tumaas yung mga level ng tubig sa mga ilog into critical level, this is the time na kailangan na talaga magpatupad ng preemptive evacuation sa mga residenteng naninirahan malapit sa mga ilog, mga coastal areas o sa mga baybay dagat. Kaya naman ito yung pinakabinabantayan. Sa tanong na tumaas na ba yung level ng tubig sa mga ilog, abay nananatili pa naman itong normal bagamat nadagdagan pero hindi pa naman umaabot sa critical na level. Ruth? Mon, buti naman na mababa pa yung level ng tubig sa mga ilog. Pero di ba nagkaroon dyan ng dredging project? At yung paghukay dun sa pagpapalalim ng mga ilog, nakatulong ba yan? In a way, nakatulong Ruth, pero kasi nagkaroon din ng stoppage na sa naturang dredging project. Kaya talagang silted pa rin ang karamihan sa mga ilog dito sa probinsya. At saka ito kasi Occidental Mindoro, parang ang dami kasi mga ilog dito, major rivers and then a lot of tributaries na talagang halos lahat mababaw na. Kaya kapag may mga buhos ng ulan na matindi at tuloy-tuloy, talagang mabilis itong umapaw. Ang naging senaryo kasi dito Ruth, sa mga nakalipas na linggo, dahil nga sa tindi ng init, halos matuyo yung kanilang mga ilog at mga sapa. Kaya naman ngayon na umuulan, parang nagre-recover pa lamang yung dami ng tubig sa mga ilog sa probinsya. Kaya naman ang pinapanalangin nila, wag lang daw talaga magtuloy-tuloy na malalakas dahil kapag nagkataon, yun na ang moment na talagang aapaw na ulit ang mga ito na maaaring maapektuhan nga ang nasa 11 bayan ng probinsya. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa San Jose, Occidental Mindoro. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.